Dental Health Month. Marami po kaming matututuhan tungkol sa pangangalaga ng aming mga ngipin. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong matutuhan ito. Salamat sa Diyos. Bible story na tayo. Sige po, Kuya Eric! Noong nakaraan ay natunghayan natin ang tungkol sa pagkatalo ng mga anak ni Israel sa mga lalaki sa Hai. At 36 po na lalaki ang nasaktan sa kanila. At dahil po sa pagkatalong iyon, sumangguni po si Josue at dumaing po siya sa Panginoon. Oo, at sa pagsagot sa kanya ng Panginoon, sinabi sa kanya na nagkasala ang mga anak ni Israel na kumuha sila sa itinalagang bagay. At alam niyo ba kung ano ang ginawa doon sa kumuha sa itinalagang bagay? Ano po bang nangyari sa taong kumuha ng itinalagang bagay? Eto, basahin natin, makinig tayo mabuti sa aklat ng Josue 7:10 hanggang 26. Bumangon ka. Bakit ka nagpatira pa ng ganito? Ang Israel ay nagkasala. Oo, kanilang sinalangsang din ang aking tipan na aking iniutos sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay, at nagnakaw rin, at nagbulaan din, at sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makatatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway, sapagkat sila'y naging sinumpa. Ako'y hindi nasa sa inyo pa, maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan, at sabihin mo, mangagpakabanal kayo sa kinabukasan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, may itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makatatayo sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Sa kinaumagahan na ay lalapit kayo ayon sa inyong mga lipi, at mangyayari na ang lipi na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan, at ang angkan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga sangbahayan, at ang sangbahayan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit bawat lalaki. At mangyayari na ang makunan ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy. Siya at ang lahat niyang tinatangkilik, sapagkat kanyang sinalangsang ang tipan ng Panginoon, at sapagkat siya'y gumawa ng kaululan sa Israel. Sa gayoy bumangong maaga si Josue sa kinaumagahan, at inilapit ang Israel ayon sa kanilang mga lipi. At ang lipi ni Huda ay napili, at kanyang inilapit ang angkan ni Huda. At napili ang angkan ng mga Zeraita, at kanyang inilapit ang angkan ng mga Zeraita na bawat lalaki. At si Zabdi ay napili, at kanyang inilapit ang kanyang sangbahayan bawat lalaki. At si Akan na anak ni Carmi, na anak ni Zabdi, na anak ni Zera, sa lipi ni Huda ay napili. At sinabi ni Josue kay Akan, Anak ko, isinasamo ko sa iyo na iyong luwalhatiin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, at magpahayag ka sa Kanya, at ipahayag mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag kang maglihim sa akin. Sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito't ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babilonya, at ang 200 siklong pilak, at ang 1 dila na ginto, na 50 siklo ang timbang, ay akin ngang inimbot at aking kinuha. At narito, nangakukubli sa lupa sa gitna ng aking tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Sa gayoy nagsugo si Josue ng mga sugo, at kanilang tinakbo ang tolda. At narito, nakakubli sa kanyang tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. At kanilang kinuha sa gitna ng tolda, at dinala kay Josue, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at kanilang inilapag sa harap ng Panginoon.
At kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Akan na anak ni Zerah, at ang pilak, at ang balabal, at ang dila na ginto, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang kanyang mga baka, at ang kanyang mga asno, at ang kanyang mga tupa, at ang kanyang tolda, at ang lahat niyang tinatangkilik, at kanilang isinampa sa libis ng Akor. At sinabi ni Josue, "Bakit mo kami binagabag? Babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon." At binato siya ng mga bato ng buong Israel, at sinunog nila sila sa apoy, at binato sila ng mga bato, at kanilang binuntunan siya ng malaking bunton na mga bato, hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan ng kanyang galit, kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na ang libis ng Akor hanggang sa araw na ito. Nakakatakot naman pong nangyari kay Akhan. Hindi kasi maganda yung ginawa niya. Hindi mabuti na tayo ay kumuha sa itinalagang bagay. Kaya huwag natin gagawin yun mga bata. Kasi tatandaan natin, bawal kumuha ng hindi sa atin. Magagalit ang Diyos kapag kumuha tayo ng pag-aari ng iba at may parusang nakalaan sa gagawa ng ganun. Opo, Kuya Eric, tatandaan po namin. Pero pagkatapos po ng nangyari kay Akan, ano po bang sumunod na ginawa po ni Josue laban sa mga lalaki sa Hay? Yan naman ang matutunghayan natin bukas kung laloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Ang National Dental Health Month ay taon-taon nating ipinagdiriwang. Layunin nito na makatulong sa atin na mapangalagaan ng ating mga ngipin. Kaya maganda na tayo ay nakikiisa at inaalam natin ang tamang paraan ng pangangalaga ng ating ngipin, lalo na bata pa kayo. At alam natin na darating ang panahon sa ating pagtanda ay pwedeng mawala ito. Tulad na lang ng pagpapaalala sa atin sa paglilingkod sa Diyos habang bata pa dahil darating ang panahon na ang ating katawan ay hihina. Diba yan ay nakasulat sa aklat ng Ecclesiastes sa 12 at 1. Basahin natin. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Nakangiti ang kinabukasan kapag ngipin ay pinangalagaan. Yan ang tema ng National Dental Health Month sa taong ito. Kaya bukas, kung lolobin ng Diyos, pag-aaralan natin ang mga bagay na nakapaloob sa temang yan. Pinagpala ng Diyos itong ating bansa, mayaman tayo sa sining at kultura. Talinong angkin natin panglinangin upang siya ay luwalhatiin. Ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Marunong ka bang umawit o sumayaw? Magsanay at uunlad balang araw. Mahilig ka bang gumuhit at magpinta? Magsanay pa para humusay ka. Ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Sa ano pa mang larangan, binigyan ka ng kakayahan, gamitin lang sa kabutihan. Ikaw
so fantastic. Ipakita ang talento mong mula sa langit. Sa pagsayawan, musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining. Batang artistic, batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayawan, musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining. Batang artistic, ang galing mo sa sining. Batang artistic. Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Happy birthday, Liana! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kaya bukas, kung loloobin ng Diyos, pag-aaralan naman natin ang mga pag-aaralan. Magandang hapon mga bata. Mahilig din ba kayo mag-paint? Alam niyo ba kung paano? Kung ano? Mahilig din ba kayo mag-paint? Ay, Kaya maganda na tayo ay nakikiisa.